Isang pinagpalang umaga po sa kanilang lahat. Naway ang pagmamahal, ang kabutihan ng Panginoon ay nasa inyong mga pamilya. At salamat po. At muli po tayo nagkita-kita sa Friends in Christ upang mapag-aralan ang salita mo at ma-encourage kami, magkaroon kami ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Okay, so tayo po ay manalangin sa Panginoon. Simulan po natin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at dalangin ko, Panginoon, na Lord, ihanda mo po ang aming puso at isipan upang patuloy kaming ma-encourage, ma-empower sa salita mo, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ng bawat isa, kung ano man po ang pinagdadaanan namin sa buhay, ay Lord, ituon namin muna sa iyo ngayong umaga upang magkaroon kami ng kalakasan na harapin ang aming kinabukasan, Panginoon. Pagpalain mo rin po ako, Panginoon, na ako po ay lumapit sa iyo, dumulog sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, ito po ang pinaguhugutan namin ng lakas, ang salita mo at ang pangako mo, Panginoon. Salamat po sa bawat nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, good morning po at itutuloy po natin ang ating message last Sunday, ang pinamagatang The Battle is the Lord's. Ang laban po natin sa buhay ay laban po ng Panginoon. Amen? At tuloy po natin ang buhay ni Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20. So, review po lang po natin na nakita po natin na ang laban po ay sa Panginoon pero meron po tayong mga dapat gawin sa ating buhay. At nalaman po natin, ang una po natin gagawin ay isik po si Lord. No? Kapag may mga takot, may danger sa buhay natin, ay una po nating lalapitan ang Panginoon. Dahil siya po ay may kakayahan at may pagmamahal para sa atin. Ayan. Pagkatapos natin po isik si Lord, ay i-declare po natin ang power ni Lord. No? Sabi ni King Jehoshaphat, sabi niya, kayo ang namamahala sa lahat ng kariyan sa mundo, makapangyarihan po kayo at walang makakalaban sa inyo. Amen? So, kahit gaano karami, kahit gaano kapigat ang pagsubok, i-declare natin na mas malaki ang ating Panginoon, mas makapangyarihan siya sa mga pagsubok ng ating buhay. Amen? Pagkatapos, i-recall po natin ang promise ni Lord. No? Sabi ni King Jehoshaphat, no, sa kanyang panalangin, kung meron man labanan, kasamaan o tagutom, okay, hihingi kami ng tulong sa inyo at sa aming kahirapan, pakikinggan nyo kami at kami nyo yung liligtas. Well, tama-tama po, sa panahon po ng ating pagsubok ngayon, pandemic, lalapit po tayo sa Panginoon, sa ating mapinagdadaanan at i-claim natin na pakikinggan niya tayo at tayo po ay ililigtas niya. Okay? At ang pang-apat po ay, sabi doon ay to put your hope in God. No? So, ilagay po natin ang ating tiwala sa Panginoon. Sa simula, sabi ni King Jehoshaphat na napakarami ng kanyang kalaban. Okay? At hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sabi niya, pero kami ay magtitiwala sa inyo. So, inamin niya ang kanyang kahinaan, pero dahil merong Panginoon, may pag-asa ang buhay. So, ito pong si King Jehoshaphat ay lulusubin ng napakaraming kalaban, kaya siya po ay lumapit sa Panginoon. At ngayon po ay pag-aaralan natin yung tatlong bagay na idadagdag natin dito upang makita natin na paano po lumaban ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So, basahin ko ang verse 15. So, ito po ay sagot ng Panginoon sa panalangin ni Haring Jehoshaphat at ginamit niya ang kanyang isang nangagalang Hazael. Hazael. Sa kanya po pinadaan ang mensahe ng Panginoon. Sabi niya, verse 15, he said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid, okay, or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Yun. So simple lang sinasabi niya, no? Do not be afraid, for the battle is the Lord's. No? Paano ba tayo mawawalan ng takot sa buhay? Oh? Ang kabaliktaran po ng takot ay pananampalataya. Kung naniniwala po tayo na ang Panginoon ay makikipaglaban sa atin, okay,
yun po ay ating pananampalataya. Amen? Sabi po sa Tagalog, sabi doon, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito, dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Yan. Huwag daw matakot. Alam niyo po ba, pag natatakot po ang leader, ang mga sumusunod sa kanya ay natatakot din. So, ganun din po sa ating pamilya. Kapag natatakot po, may takot po ang mga magulang, so yung mga anak, natatakot din. At normally po, ang mga takot ay naghahawa-hawa na yan. Okay? So, pag natakot na sa COVID, natakot na sa mga tao, natakot na sa jeep, natakot na sa tricycle, natakot na sa grocery, natakot na sa news. No? So, naghawa-hawa na ang takot. At ano po ang dahilan ng takot? Dahil kulang po tayo sa pananampalataya sa Panginoon. No? Kung meron tayong pananampalataya, meron tayong lakas ng loob, ito po ang magsasabi sa atin na ang Panginoon ang lumalaban para sa atin. Okay? Imagine nyo po na kayo ay lalaban sa isang boxing. No? Alam niyo yung boxing, okay? Tapos ang kakalabanin nyo po ay isang champion, experience at magaling. So, nandun po yung takot mo na matumba ka, masuntok ka, magdugo yung mukha mo, o maaaring ma-knockdown ka. Okay? Pero bago ka lumaban, ay lumapit po si Manny Pacquiao. Sabi, huwag ka nang lumaban, ako na ang lalaban sa'yo. So, napawi po yung takot mo. Siyempre, dahil alam mo, yung makikipaglaban sa'yo ay mas magaling, mas mabilis, no? At siya po ay champion, mas makapangyarihan, ano? So, ganun din po mga kapatid, no? Mapapawi po ang takot natin kung humawak tayo sa ating pananampalataya na ang makapangyarihang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Okay? So number 6, sabi siya, do not be afraid, do not be discouraged, for the battle is the Lord's. No? Huwag tayong matakot, huwag tayong manlupamipay, dahil ang laban na to ay sa Panginoon. In short, pananampalataya sa Panginoon. Amen? Okay, so number 6 na po tayo. Okay, mabilis po tayo ngayon. Basahin ko po sa verse 17. Sabi doon, ito po is sagot pa rin ng Panginoon, you will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Wow. In short, ito pong pinapasabi ng Panginoon. No? Go to the battlefield, okay? Take up your positions, stand firm, and see the victory of the Lord will be giving you. Okay? So, in short, ang sinasabi lang dito, pagkatapos mong maniwala na ang Panginoon na makikipaglaban sa iyo, sumunod ka sa Diyos. It is obedience to God. No? After faith to God, obedience to God. No? Sabi sa Tagalog, hindi na kailangan na makipaglaban pa. Okay? Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo, magpakatatag, at masdan ninyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. So unang-una, you have to go to the battlefield. No? Harapin mo ang laban. Harapin mo ang pagsubok. Huwag mo itong iiwasan. Okay? Harapin mo ang sitwasyon mo. Tanggapin mo ang sitwasyon mo sa buhay. Okay? At harapin mo ang mga taong naniningil sa iyo. Harapin mo ang mga taong gusto kang kausapin. Huwag mo silang tatakbuhan. Amen? Go to the battlefield. No? Pangalawa, ang sabi niya, no, take up your position. Maghanda ka. No? Maghanda ka. Paano po maghanda sa labanan? Kailangan po, dala mo ang salita ng Diyos, dala mo ang pangako ng Diyos. No? So napaka-importante po na nakikinig po tayo ng salita ng Diyos tuwing linggo. Ito po ay paghahanda natin pag dumating ang mga kalaban sa atin. No? Salita ng Diyos at pangako ng Diyos. At sabi doon, magpakatatag ka. Okay? Maging matibay ka. Huwag kang susuko. No? Dahil sabi sa doon, no, kasama mo, the Lord will be with you. Kasama mo ang Panginoon. Huwag kang susuko, huwag kang aatras. Maging matibay ka. Okay?
nabasa ko po sa news this week na ang ating gobyerno po ay humihingi ng tulong sa mga churches, okay? Dahil marami pong mga Pilipino ang dumadaan sa depresyon. In fact, meron pong 2 Pilipino na ang nagpapakamatay. Okay? Dahil po sa nangyayari sa ating bansa. Okay? Humihingi po ng tulong ang gobyerno sa mga church na i-encourage po ang mga Pilipino na magpatuloy at lumaban. Okay? So bilang pastor po at salamat po at nakikinig kayo, no? Anuman po ang inyong pinagdadaanan sa buhay, anuman po ang laban natin sa buhay. Unang-una, tandaan po natin, no? Maniwala tayo na ang laban na to ay laban ng Panginoon. Okay? At sumunod tayo, ito po, sumunod tayo, harapin natin ang ating pagsubok, huwag natin tatakbuhan ito. Okay? Maghanda tayo sa salita ng Diyos, maghanda tayo sa pangako ng Diyos. Okay? At maging matatag tayo, matibay tayo, dahil alam natin ang Panginoon ang kasama natin. No? At pagdating nga sa dulo, may pangako ang Diyos. Ang sabi doon, no? Magpakatatag ka at masdan ninyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Okay? In short, mga kapatid, obey the Lord. No? Obey the Lord. So first, have faith in God. Next is obey the Lord. Amen? So nandito muna tayo sa huling-huli, pero ito po ay napakaganda. No? Ito po ang talagang pinakakaiba na ginawa ng mga Israelita na nakamtan nila ang kanilang victory sa Panginoon. Okay? So basahin ko po sa verse 21 to 22. So, papunta na po si Jehoshaphat at buong army niya dun sa labanan. Okay? Na magsasagupaan na sila. Okay? Ito na po nangyari. Sabi sa verse 1, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. And as they went out to head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and the Mount of Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Wow! Mga kapatid, kakaiba tong labanan na to, mga kapatid. Oh? Ang laban ay hindi po labanan ng dami ng tao, okay? No? Hindi siya nanalo sa dami ng tao, hindi siya nanalo sa galing ng tao, nanalo siya dahil nagpupuri sila sa Panginoon. There is power in praising God. No? May kapangyarihan pag nagpupuri ka sa Panginoon. Sabi dun sa verse 24, no? Pagdating nila doon sa labanan na, sa dulon-dulo na, alos magkikita na sila. Sabi doon, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, tinignan nila yung maraming army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Puro patay na po ang nakita nila. Galing, ano? Yan po ang kapangyarihan ng nagpupuri sa Panginoon. Sabi sa Tagalog, pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Amen. Alam niyo po, sa tunay na labanan, ay pipiliin mo yung pinakamagagaling sa labanan. Yung pinaka-may experience sa labanan. Yung elite forces, special forces, andun sila sa harap. No? Sila ang mangunguna. Pero dito po kakaiba, pinili po ni Jehoshaphat yung mga music team, yung worship team niya po, na hindi naman magaling sa labanan, ang alam lang umawit, yun po ang inilagay niya sa harap. So ito po ay kakaibang laban talaga, no? At ano pong ginawa nila? Umawit sila. Sabi nila, pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Yun po ang inaawit nila. Nagpapasalamat sila sa Panginoon. At nang nagsimula silang umawit, naku, kakaiba, oh, nagsimula silang umawit na mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Mobita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir hanggang sa nakita nila na ito'y patay. Ito po ay laban, mga kapatid, nakakaiba. Okay? Nanalo sila nang hindi marami ang sundalo nila dahil sila ay nagpuri sa Panginoon. Nanalo sila nang walang namatay sa mga sundalo nila dahil sila po ang nagpuri sa Panginoon. Nanalo sila nang hindi sila gumagamit ng mga armas.
Ang ginamit nila mga instrumentong pang-awit. Yun po ang ginamit nila, instrumentong pang-awit. At dahil doon, tumaob lahat ng kalaban. Kapatid, nakikita ko po ang kapangyarihan ng nagpupuri sa Panginoon. Amen. Minsan po, tuwing Sunday nandito tayo, nagpupuri po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, marami pong kaaway na natatakot sa ating buhay kapag tayo nagpupuri sa Panginoon. No? At sana hindi po natin to gawin tuwing isang linggo lang. Ito po ay maging parte ng buhay natin na araw-araw po nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen. So kung meron tayong depresyon, nawawalan ng pag-asa, may sakit, mga kapatid, walang ibang gagawin tayo, magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At ang lahat ng ginagawa ng kaaway natin ay matatalo. Kung mapapansin nyo, bago po natalo ang kalaban, may sequence of events na nangyari. Unang-una, meron silang pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, do not fear, do not be discouraged, for the battle is the Lord's. Pinanghawakan nila ang pananampalataya na yon. Pangalawa, sumunod sila sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, go to the battlefield, take up position, stand firm. So, pumunta ka sa labanan, maghanda ka, at maging matatag ka. Yun po ang ginawa nila. Okay? Sumunod sila sa Panginoon. At ang pangatlo, nagpuri sila, umawit sila sa Panginoon. So faith in God, obedience to God, praising God. Ano nangyari? Nagtrabaho po ang Diyos. Nagtrabaho, tumaob lahat ng kaaway. Sa ating buhay, simple lang mga kapatid, para po makita natin magtrabaho ang Panginoon, matalo po ang kaaway. Faith, manampalataya tayo, sumunod tayo, at purihin natin ang Panginoon. Amen? Nakatulad na ginawa ni King Jehoshaphat. Amen? Gusto ko po i-end itong kwentong ito na hindi lang po si King Jehoshaphat ang naka-experience na ipinaglalaban siya ng Panginoon. Si Moses po, nung panahon na ang mga Israelita ay tumatakbo sa mga Ehipto dahil inahabol sila, naranasan niya po ito. Sabi po sa Exodus chapter 14 verse 14, ang sabi po ni Moses sa mga Israelita, dahil sila po ay na-corner na, hinahabol po sila ng mga kalaban, na-corner na po sila dahil dagat na po yung susunod, hindi na sila makatakbo. So natatakot na po yung mga Israelita. Pinalakas po ni Moses yung loob nila. Sabi niya, ang Panginoon ang makikipaglaban sa inyo, hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Yan. Ang Panginoon ang makikipaglaban sa inyo, hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. At alam nyo po, ang nangyari, mayroon pong ulap pumagitna sa mga Israelita at sa mga Ehipto at dumilim po sa lugar ng mga Egyptians para hindi nila makita po yung mga Israelita. At nung bumukas na po yung dagat, bumukas po yung dagat, tumawid po yung mga Israelita sa tuyong lugar, kabilaan, wall ng tubig po, wall. Tumaan po sila doon, Hinabol po sila ng mga Ehipto. At nung ginulo po ng Panginoon, gumamit po siya ng ulap, gumamit po siya ng apoy, para malito po yung mga taong humahabol sa mga Israelita, At tinanggal po ng Panginoon yung mga gulong ng mga karawahe nila para maipit sila sa gitna. Ito po ang sinabi ng mga Ehipto. Sa verse 25, nakakatuwa po ang sabi nila, umatras na lang tayo sa mga Israelita. Sabi po ng mga Egyptians, dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Wow! Napakaganda. Na-realize nila na ang Panginoon ang kalaban nila para sa mga Israelita. Ito po pwede nating sabihin sa mga kaaway. Pwede pong maramdaman ng mga kaaway na to na isasabihin nila, umatras na lang tayo sa mga Kristiyano. Dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Wow. Napakasarap po pakinggan. Na mga kaaway na gustong umapi, gustong sirain ang ating buhay, ang sasabihin nila, hindi natin kaya ito mga Kristiyano na to. Dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa kanila. Amen. Praise God mga kapatid.
kahit mahina ka. Sarap po ng pakiramdam, kahit ikaw po ay mahina. Ikaw po ay walang kakayahan, no? Ang kalaban mo malalaking tao. Oh, napakabigat na pagsubok sa buhay, no? Ito po ang magandang panghawakan, no? Na sila ay aatras. Sila ay tataob, sila ay matatalo dahil alam nila ang Panginoon ang lumalaban para sa atin. Ang Panginoon lumalaban. Amen. Amen. Praise God. Gusto ko pong isummarize na itong laban natin sa buhay ay laban ng Panginoon. Dapat nating gawin, isik si Lord sa ating buhay. Hanapin natin siya. Dahil siya ay may kapangyarihan para iligtas tayo. No? I-declare natin ang power ni Lord. Makapangyarihan siya sa atin. Mas malaki pa siya sa pagsubok natin. No? I-recall natin ang promise ni Lord. No? Lord, sinabi mo, sa panahon na kami magugutom, lalapit kami sa iyo. Pakikinggan mo kami at ililigtas mo kami. No? Ilagay natin ang ating pag-asa sa Panginoon. No? Alam natin na, Lord, wala po kaming kakayahan para labanan ito. Pero kami ay titingin sa iyo. Pag-asa sa Panginoon. No? Manampalataya tayo sa Panginoon. Lord, hindi kami matatakot, hindi kami manghihina. Dahil alam namin ang laban na to ay laban mo. Amen. Sumunod tayo sa Panginoon, no? Sumunod tayo sa Kanya. Okay? Dahil, Lord, alam ko, susunod kami sa inyo. Pupunta kami sa laban, haharapin namin aming pagsubok, no? Maghahanda kami ng salita ng Diyos sa aming puso at magiging matatag kami. Dahil alam namin, kasama mo kami. Amen. At higit sa lahat, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri tayo, umawit tayo. Hindi kailangang singer ka para magpuri sa Panginoon. Kahit sino pwedeng magpuri sa Panginoon. Dahil ang pagpupuri sa Panginoon ay may kapangyarihan. Ang pagpupuri sa Panginoon, natatalo po ang mga kaaway. Ang pagpupuri po sa Panginoon, mga kapatid, na itataas natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, manalangin po tayo at naway na-encourage tayo sa salita ng Diyos sa laban ng ating buhay. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat, Lord, ang aming buhay ay, Lord, tinutulungan mo kami upang labanan ang mga malalaking pagsubok sa aming buhay. Thank you, Lord, dahil sa iyo, Panginoon, ay alam namin hindi kami mahihirapan. Dahil ang nakikipaglaban sa amin, ang Diyos na makapangyarihan. Tulungan mo kami mabuhay na nananampalataya sa iyo, sumusunod sa iyo, at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all, mga kapatid. Naway patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy nating hanapin siya sa ating buhay dahil ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa atin. God bless you all sa susunod po ng linggo. Salamat po.